Hindi na rin nakabalik pa si Rafael sa kanyang lamesa dahil binantayan niya si Cassandra habang natutulog ito. Hanggang sa hindi na rin niya namalayan na nakatulog na rin pala siya sa mismong single sofa. Nagulat na lang siya nang marinig niya ang tumatawang boses ni Cassandra. "Gising ka na pala," kinusat niya ang kanyang mga mata pero si Cassandra ay nananatili pa rin na tumatawa habang may hawak na marker. What's wrong? Bakit ka tumatawa? Is there something funny?" Kunot noon niyang tanong. Umiling si Cassandra. "No, wala naman," at tumawa itong muli habang tinuturo ang mukha niya. Pakiramdam niya ay may mali kaya tawa ng tawa ang asawa niya ngayon. Kaagad siyang tumayo at nagtungo sa table saka tumingin sa salamin. Napaawang ang kanyang labi dahil may sulat ng marker ang mukha niya tila ba isa siyang pusa. "Ikaw ang may gawa," parang natatawa na ring tanong ni Rafael. "Yeah, you're so cute," sigaw ni Cassandra. Ibinaba ni Rafael ang salamin at kaagad na naglakad papalapit kay Cassandra. Tumayo naman kaagad. Ito nang makita kung ano ang gagawin nito. Tila alam na niya kung ano ang gagawin ni Rafael. "Humanda ka sa akin," sigaw ni Rafael at mabilis na tumakbo. Kaagad na tumakbo rin si Cassandra sa likod ng sofa upang hindi mahabol ni Rafael. "No, stop. Lim, I'm sorry, okay? Don't come near me." Natatawa ngunit may halong pagbabanta na sambit ni Cassandra. "No, marami ka ng kasalanan sa akin. You need my pleasure punishment." Ay, tili ni Cassandra nang mahuli siya ni Rafael. "Stop it. Huwag mo akong kilitiin." Natatawa pa ring sambit ni Cassandra pero hindi tumigil si Rafael at nagpatuloy pa rin sa pagkiliti rito. Nakatigil naman ang mga empleyado habang gulat at nakikinig sa malakas na tawanan ng dalawa nilang boss. Rinig na rinig nila ang mga ito at tila parang mga bata na naghaharutan at tilian. Natatawa na lang din tuloy si Leslie at Jovi dahil ito ang unang bises na narinig nilang tumawa si Cassandra at Rafael. "Let's all take a break again. I'm sure they need some privacy." Nakangiting sambit ni Jovi na siyang ikinatuwa rin ng mga katrabaho nila. Sabay-sabay na nagtungo sila sa cafeteria at tuluyan ng iniwan ang dalawa. Mula sa loob ng opisina ay nakaupo na si Cassandra sa sofa habang nakaunan si Rafael sa kanyang hita at sinusuklay niya ang buhok nito. Natigil na rin kasi sa pangangliti dahil nahihirapan na siyang huminga sa kakatawa. "Pinagod mo ko," nakangusong sambit ni Cassandra saka hinampas ng mahina ang balikat ni Rafael. "Pagod ka na agad." Ibang pagod ang gusto kong maranasan mo." Nakangiting tugon ni Rafael at kitang-kita ni Cassandra ang kakaibang pagnanasa sa mga mata ng asawa. "No, not here," nanlalaki niyang saad. "This is a workplace, Mr. Roosevelt." Bigla ay naging formal ang tawag ni Cassandra dito. Ayaw niya rin kasi na may gawin sila rito sa opisina. Ano na lang ang sasabihin sa kanila ng kanilang mga empleyado. Aba, nakakahiya lalo kung marinig ng mga ito ang kanilang mga hilanghing. Hindi pa naman niya napipigilan ang kanyang sarili lalo pat kung malapit na sila sa climax. "Pwede yan dito," may bakas ng pagkapilyo ang ngiti ni Rafael. Tumayo naman si Cassandra at pinaypayan ang sarili gamit lamang ang kanang palad niya. "Let's make other things," at nagtungo siya sa lamesa ni Rafael. May mga trabaho ka pa pala rito," para sana mawala ang init na nararamdaman nila. Tumayo na rin si Rafael at lumapit kay Cassandra. Kaagad siya nitong niyakap habang nakatalikod at inilapit ang mukha sa kanyang leeg. Ramdam na ramdam ni Cassandra ang hininga ni Rafael na amoy mint na siyang bango at gusto niya ang amoy na ito. "Hindi mo kaya ng sunod-sunod na round? Then let's make love 3 to 4 times a day." Para bang namamaos nitong bulong. "Ano bang pinagsasabi mo? Pinagbigyan lang kita kanina, gusto mo agad may schedule na?" Tanong niya nang hindi pa rin lumilingon kay Rafael. Naramdaman ni Cassandra ang kamay ni Rafael na siyang humaplos sa kanyang tiyan. "Well, I just think about having another child. What do you think?" Seryoso si Rafael. Nabitawan ni Cassandra ang hawak na envelope. Bigla ay nanlamig ang kaniyang mga kamay. Hindi niya pa pala nasasabi kay Rafael ang tungkol sa kanyang pagbubuntis. Hindi niya kasi alam kung paano at tila ba may pumipigil. "Hindi ka na nagsalita. Why? Hindi mo ba gusto ang naisip ko? If you don't want to be here then let's go in the car. Maybe you want to explore."
Hindi pa rin napapansin ni Rafael ang biglang pagbabago ng mood ni Cassandra. Kilala ko na kung kaninong BMW ang nasakyan at kung sino ang kasama mo. Your idiot ex-boyfriend, right? Doon ay muling nakuha ni Rafael ang atensyon niya saka siya humarap dito. Paano mo nalaman? Tanong niya. Well, I asked Jovi. Nagkataon naman na masyado siyang honest pagdating sa akin, hinawi ni Rafael ang ilang hibla ng kanyang buhok na termetakip sa kanyang kaliwang pisngi. Ang tanga-tanga niya para lokohin ka at ipagpalit sa babaeng maluwag yata ang tornilyo sa ulo. Pero nagpapasalamat din naman ako sa katangahan niya, kasi napunta ka naman sa akin, kayo ng mga anak ko. Napangiti ng tuluyan si Cassandra. Lately nagiging madaldal ka na tapos mabubulaklak na salita pa ang lumalabas sa bibig mo. Mukhang nahawa ka na yata kay Theodore, biro na laya. Hey, I'm just being honest here. Sa kanya biglang tinabig lahat ng gamit sa lamesa na siyang ikinagulat ni Cassandra. Pero ang mas nakakagulat ay ang buhatin siya nito at ipinaupo sa lamesa. Baka ikaw ang nagbago. You became wild and I love it. Rafael, mahinang niyang sambit sa pangalan nito nang maramdaman niya ang palad nito na humahaplos sa kanyang hita. Nakaskirt siya kaya easy access kay Rafael ang matunten kaagad ang kanyang legs at perlas. Hinalikan siya ni Rafael sa leeg na siyang nakapagpatingala sa kanya. Let's start here, then continue in the car. Bulong nito sa kanya at patuloy pa rin sa pagroromansa sa kanyang katawan. Hindi naman nagsalita si Cassandra dahil nakalunot ang kanyang noo habang nakatitig sa painting na nakasabit sa dingding. May nakikita kasi siyang kulay pulang ilaw na sobrang liit lang. At sa tingin niya ay hindi ito basta ilaw lang, it looks like CCTV pero never siyang nagpalagay nito kahit ang daddy niya ay natitiyak niyang walang alam dito. Nagpalagay ka ng CCTV dito? Tanong niya. Natigil naman si Rafael sa paghalik sa leeg ni Cassandra at tumigil dito na kasalukuyang nakatingin sa dingding sa kanyang likuran. Napakunot na rin siya ng noo. Hindi, bakit mo naman naitanong? At saka bakit ka ba nakatingin sa dingding? Doon na rin siya napatingin dito. Umalis si Cassandra sa pagkakaupo sa lamesa at tumayo sa tapat ng painting. Sa tingin ko ay CCTV ito, sabay turo niya rito at sinundan naman iyon ng tingin ni Rafael. Wait, kinuha ito ni Rafael. This is small device CCTV, pero paanong mayroon ito rito? Nakatingin ito kay Cassandra. Napakibit balikat siya. Alam kong wala akong pinalagay na CCTV dito at sigurado akong wala ring alam si daddy dito. Kung hindi pala ikaw sino? At ilang linggo nang mayroon yan? Kinakabahang tanong ni Cassandra. Napakuyom ng kamao si Rafael saka itinapon sa sahig ang hawak na maliit na device at inapakan ito hanggang sa madurage. Ang ganitong klaseng atake ay iisa lang ang kilala niyang makakagawa nito. Lumang estilo na ito para sa kanya. Pero hindi niya iyon naisip noong umuwi ang babaeng iyon dito sa Pilipinas. Sa tingin ko ay kilala ko kung sino ang naglagay niyan. Sino? Si Samantha. This is her way sa pakikipaglaro. That psycho. Hindi talaga siya titigil at hindi nakukuha ang gusto niya. At ikaw ang gusto niya. Tumungo si Rafael, na kahit kailan ay hindi magiging sa kanya. Samantha's POV. Kakatapos lamang niyang maligo at nang bumalik siya sa harap ng kanyang laptop upang panoorin muli si Rafael ay no signal na ang nakalagay sa screen. All black na rin ang nasa screen at tila sirang plaka ang tunog. Napakunot siya ng noo at pinindot ang on sa CCTV pero wala na itong epekto. Inulit niyang muli ang huling nakuhaan ng CCTV. Napaawang ang labi niya nang makita kung ano ang mga ginawa ni Cassandra at Rafael. Napakuyom siya ng kanyang kamao nang mula sa CCTV camera ay lumapit at nakatitig si Cassandra. No, hindi niyo pwedeng matuklasan yan, sambit niya. Hanggang sa narinig at nakita niya kung paano ituro ni Cassandra ang hidden CCTV na ipinalagay niya. At kung paano tanggalin at sirain ito ni Rafael. Doon siya biglang napasabunot sa kanyang buhok. Napasigaw si Samantha saka ibinato ang laptop, walang iya ka talagang babae ka. Hindi ka lang mang-aagaw, malandi ka pa. Ginulo niya ang kanyang buhok saka ibinato ang lahat ng gamit na kanyang mahahawakan. Tumulo na ang kanyang mga luha at halos sisabog ang kanyang dibdib sa sobrang galit na nararamdaman. Hindi niya matanggap kung paano ito hawakan at halikan ni Rafael. Kung paano ito sabihan ni Rafael matatamis na salita at kung paanong masaya ang dalawa.
Dapat ako yun. Ako dapat ang nasa posisyon mong malandi ka. Humahagulgol niyang sigaw. Dali-dali siyang tumakbo sa kanyang lamesa at kinuha ang lighter. Umupo siya sa kasinidihan ng lighter saka itinapat sa kanyang talampakan na puno ng bakas ng pagkapaso. Wala siyang nararamdamang sakit at bagkus ay nasasarapan siya sa ganitong pakiramdam habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Akin ka lang, Rafael. Gagawin ko ang lahat, mapunta ka lang sa akin. Ako dapat ang mahalin mo. Hindi ang babaeng malandi na yan, sinasambit niya habang pinapaso ang talampakan. Samantha, boses iyon ni Alfred. Galing ito sa supermarket upang bilihan ng grocery stock si Samantha. Where are you? Pagtawag pa rin ito kay Samantha pero wala naman ang naririnig pa si Samantha kundi ang sariling boses lamang. Mabilis naman na dinaluhan ni Alfred si Samantha nang makita nito ang ginagawa. Nagaw niya ang lighter na hawak nito, na kaagad ding nanlaban si Samantha. Kaya mabilis niya itong niyakap habang umiiyak ito at nanginginig. Stop crying. I'm here. I'm here. Sambit ni Alfred. Ako dapat yun, Alfred. Ako dapat. Sa akin lang si Rafael. Mahal na mahal ko siya. Ako lang dapat. Paulit-ulit na sigaw ni Samantha. Napapikit si Alfred. Si Rafael na naman. Damn it. Nandito naman ako, pero bakit hindi mo makita ang existence ko? Nasambit na lamang niya sa kanyang isipan. Cassandra's POV. Umuwi sila ng araw na yun na para bang walang nangyari, ngunit ang katawang lupa ni Cassandra ay pagod na pagod. Halos hindi na nga pala niya namalayan na nakatulog pala siya sa tapat ng computer niya at binuhat lamang siya ni Rafael papasok ng opisina. Nang gabi naman na yun ay magkausap si Rafael at Theodore. Hindi na siya nag-abala pang pakinggan ang mga ito dahil sa antok at pagod na nararamdaman. Sigurado naman siya na tungkol lamang ito sa natuklasan nilang CCTV. Kinabukasan, pagkabangon pa lamang ni Cassandra mula sa higaan ay dumiretso. Kaagad siya sa comfort room upang samuka. Naalimpungatan naman si Rafael dahil sa paulit-ulit na pagduduwal ni Cassandra ng umaga na yon. Kaya naman bumangon din siya at pinuntahan ito. What happened? Tanong niya rito habang singkit pa ang kanyang mga mata at hinahaplos ang likod nito. May nakain ka bang sirana? Hindi naman makapagsalita si Cassandra at patuloy lamang na dumuduwal. Alam din kasi niya kung bakit. Nasa stage na siya ng morning sickness niya. Alam niya ang pakiramdam na ito sa tuwing umaga ay halos isusuka niya lahat ng kinain o kung minsan ay wala naman siyang may suka pero ang sikmura ay tila ba umiikot. Nang hindi pa rin tumigil si Cassandra sa pagsusuka ay lumabas siya ng comfort room at pinindot niya ang red button saka nagsalita. Rogelio, get the car ready. Hurry up. Dadalhin natin si Cassandra sa hospital. Sambit niya sa maliit na speaker sa tabi ng red button. Masusunod po. Tugon naman ni Rogelio. Latang-lata si Cassandra na umupo sa kahumarap kay Rafael, Limam okay. Okay lang ako, hindi na kailangan pang dalhin ako roon. Pero putlang-putla ka na. Limam afraid na hindi ka kaagad maagapan. Oh, goodness. Nat-ataranta na ito. Ano ba kasing nangyayari sa'yo? Siguro may nakain lang ako kagabi na hindi na maganda ang lasa. Huwag ka nang mag-alala. Ayos naman na ang pakiramdam ko, pagsisinungaling ni Cassandra sa kangumiti. Ayaw niya lang talagang magtungo sa hospital. Para namang natauhan si Rafael dahil sa sinabi nito. Kitang-kita niya na hindi maayos ang kalagayan nito at pinipilit lamang na ngumiti. Natauhan siyang ayaw nga pala ni Cassandra sa loob ng hospital. Bumantong hininga siya, if you say so. Ay nalalayan niya na si Cassandra patungo muli sa kama at pinahiga itong muli. Nang pumikit si Cassandra ay kinuha naman ni Rafael ang kanyang cellphone at kaagad na tinawagan ang number ni Dr. Lindsay. Doc, kailangan ka ng asawa ko. Natatakot na ako sa mga napapansin kong sitwasyon niya. Just right now, suka siya ng suka, kaagad niyang paliwanag. Sige, maghahanda lang ako at pupunta na ako riyan. Just ask her if may gusto ba siyang kainin. Tugon naman ng doktor mula sa kabilang linya na siyang ikinakunot ng noo niya. Kailangan ba yun? Hindi pa pala niya nasabi sa iyo, bulong ng doktor na hindi naman masyadong narinig ni Rafael. Ano po yun, doktora? Ang sabi ko, oo kailangan yun para hindi siya ma-dehydrate. Sige na gawin mo na bago pa magbago ang mood niya. Alam mo naman ang mga babae. Alright,
Ibinaba na niya ang tawag at sinabi niya kay Rogelio na cancel na ang pagpunta sa hospital at sa halip ay hintayin na lamang na dumating ang doktor. Nang bumalik siya sa kama ay naroon si Cassandra at ngumiti sa kanya ng bahagya. Lumapit siya sa tabi nito at niyakap. May gusto ka bang kainin, love? Papaluto ko kay Manang Rita kung gusto mo. Sambit niya. Naalarma naman si Cassandra sa itinanong ni Rafael. Anong ibig mong sabihin? Kinakabahan niyang tanong. Well, ang sabi ni Doktora Francine ay tanungin daw kita kung may gusto kang kainin, baka raw kasi ma-dehydrate ka. Lumuwag ang paghinga ni Cassandra. Ang akala niya ay alam na ni Rafael ang pagbubuntis niya. Mabuti na lang at hindi nadulas sa pagsasalita si Doktora Francine. Tamang-tama lang din naman ang itinanong ni Rafael, dahil may gusto talaga siyang kainin. Gusto ko ng sinigang na itlog, mahina ang kanyang pagkabanggit niya sa huling salita. What? Sinigang na? Baboy ba? Itlog? Sinigang na itlog, sabay takip niya ng unan sa kanyang mukha. Nalukot ang noo ni Rafael at napalayo ng bahagya kay Cassandra. Ngayon lamang siya nakarinig ng ulam na sinigang na itlog. Sinigang na baboy, manok, at isda lamang ang alam niya. Sinigang na itlog. Wait, love, mayroon palang ganun. Hindi pa rin siya makapaniwala sa kanatawa sa sariling pagkamangha sa ulam. Pakiramdam ni Cassandra ay napahiya siya at tinuwanan pa ni Rafael ang sinabi niya. Hindi rin siya sigurado kung mayroon bang ganong klaseng ulam pero iyon talaga ang gusto niyang kainin. Naisip niyang baka pagtawanan lang din tuloy siya ng mga kasama nila sa mansion. Hindi na niya napigilan pa ang hindi mapaiyak ng malakas. Huwag mo kong tawanan. Sa iyon nga ang gusto kong kainin. Siningang na itlog. Humahagulgol niyang sambit. Nagulat naman si Rafael sa biglaang pag-iyak ni Cassandra na parabang isang bata. Napayakap tuloy ulit siya rito habang hinahaplos ang likod. Stop crying, love. Hayes, hindi naman ako natatawa dahil sa sinabi mo, natatawa ako dahil sa sarili ko, paliwanag niya. Huwag ka nang umiyak, kasi ipapaluto ko na ngayon din kay Manang Rita, pang-aalo niya rito na parabang bata. Tumigil na sa pag-iyak si Cassandra at humiwalay sa pagkakayakap kay Rafael. Talaga, okay lang sa'yo na ulam natin sinigang na itlog. Sabay punas nito ng sipon gamit ang suot niyang sando. Nabigla si Rafael sa ginawa ni Cassandra. Talagang kung umasta ito ngayon ay parang bata. Hindi niya tuloy alam kung ano dapat ang i-react niya. Ito ang unang beses na mayroong samingga ng sipon sa kanyang suot na damit. Ang totoo ay nandiri pa nga siya bigla. It's a sipon. Sinong hindi mandidiri? Pero ayos lang, mahal ko naman siya, sambit na lamang ni Rafael sa kanyang isipan. Ano ayos lang ba sa'yo na mag-ulam tayong dalawa ng sinigang na itlog? Pag-ulit pa nito sa tanong. Pati ako sinigang na itlog din ang uulamin. Nakaturo pa si Rafael sa kanyang sarili saka napalunok at napakuyom ang kamao. Dalawa ang dahilan ng kanyang reaksyon. Una, ay ang pagulan ng sinigang na itlog, at ang pangalawa ay ang lagkit ng sipon na nararamdaman niya sa kanyang balat. It's sticky. Oo, gusto ko magkasalo tayo, proud at nakangiti pang sambit ni Cassandra. Sure, Sir Rafael, narito na po si Doktora Francine, boses iyon ni Rogelio at sabay silang napatingin sa pintuan. May iwan muna kita rito, Dr. Francine will check you. Sabihin mo sa kanya ang nararamdaman mo, para naman malaman natin if may sakit ka ba or kung anong gamot ang dapat mong inumin. Yes, sige na bumaba ka na rin at lutuin mo na ang sinigang na itlog natin, nakangiti pa rin ito. Ako ang magluluto. Oo, gusto ko luto mo. Ayoko ng luto ng iba. Bakit ayaw mo ba? Hindi naman, it's just first time ko rin magluto ng ganong klaseng ulam. Then give your best. Okay, I will do my best. Tumayo na si Rafael saka naglakad patungo sa pintuan. Ang lagkit na, bulong niya habang hindi pinapahalata kay Cassandra ang kanyang nararamdaman na lagkit. Pagbukas ng pinto ay kaagad niya itong sinarado. Bago papasukin si Doktora ay hinila niya ito medyo malayo sa pintuan. Bakit ba, Rafael? Naguguluhang tanong ng doktor. Hindi ako sigurado kung okay ba ang asawa ko. Sobrang daming nagbago sa kanya, bulong ni Rafael. Gaya ng, sometimes she's acting like a kid, but he's cute, pagtatanggol pa rin niya. Naging iyakin din siya. I don't know what's happening to her. Kaya please lang gamutin mo ang asawa ko.
Ayokong mawala ng asawa kung sakaling kailangan siyang iparehab, saka siya napabuga ng hangin. Natawa naman bigla ang doktor. Puro ka kalokohan, that's normal, so don't act weird. Ikaw yata talaga ang dapat iparehab. I'm totally fine. Sige na Doc, pasok ka na sa loob. Magluluto pa ako ng sinigang na itlog. Napakunot ito ng noo. Sinigang na itlog. Mayroon ba noon? Iyon daw ang gusto niyang ulamin. Hindi ko rin alam if mayroon ba noon, pero baka mayroon, saka magagawaan ko naman ng paraan. Okay, umalis na si Rafael at napailing na lamang ang doktor. Kawawang lalaki, hindi pa rin niya alam na ang nangyayari sa asawa niya ay ang paglilihi na nito, sambit nito bago tuluyang pumasok sa loob ng kwarto. Si Rafael naman ay dumiretso sa kwarto ng kambal at doon naligo. Hindi na rin siya gumamit pa ng ibang sabon at shampoo. Feminine wash pa rin ang ginamit niya dahil baka polyguin lang ulit siya ni Cassandra kapag naamoy nito ang ibang amoy niya. Ang suot naman niyang sando na may sipon ni Cassandra ay diretsyo na niyang itapon sa basurahan. Nang makababa siya ay kaagad siyang nagpatulong kila Katrina at Ariana para sa pagluluto. Hindi rin makapaniwala ang mga ito sa lulutuin niyang sinigang na itlog. Unang beses lang din pala nilang narinig ang ganoong klase ng ulam, kaya nagtataka siya kung saan ito nalaman ni Cassandra. Hanggang sa bumaba ang mga bata at kumain ng hinanda naman ni Manang Rita na kanilang almusal. Ipinaalam niya sa kanyang mga anak na hindi maayos ang pakiramdam ng mami nila, kaya hindi na ito inabala pang puntahan ng kambal at ipinasabi na lang na umalis na sila at papasok sa school. Habang nagluluto naman si Rafael ay nag-uusap naman si Cassandra at ang doktor. You need a monthly check-up, Cassandra. Kailangan mo na rin na uminom ng mga vitamins. Alam kong hindi na bago sa iyo ang process, sambit ni Dr. Lindsay. Noted po doktora, pupunta na lamang po ako sa clinic niyo sa araw ng check-up schedule ko, nakangiting sambit ni Cassandra habang hawak ang kanyang tiyan. Hindi mo pa rin pala nasasabi sa asawa mo ang sitwasyon mo. Napayuko si Cassandra. Iyon na nga po doktora ang isa sa iniisip ko. Hindi ko pa kaya, pakiramdam ko may pumipigil na sabihin ko, para kasing may mangyayaring hindi maganda, baka sa boses ni Cassandra ang pangamba. Hayes, malakas talaga mag-overthink ang mga buntis. But I don't think na may mangyayaring masama, dahil sobrang mahal ka ng asawa mo at hindi niya hahayaan na mapahamak kayo ng mga anak mo. At isa pa ay hindi mo maitatago habang buhay ang nasa sinapupunan mo dahil lalaki pa ang tiyan mo. Uumbok pa yan. Napaisip si Cassandra. Tama po kayo, doktora. Sasabihin ko na lamang po kapag nakapagpa-ultrasound na ako, nakangiting tugon ni Cassandra. Kahit papaano ay gamaan ang pakiramdam niya. Tumayo na si Doktora Lindsay. I will go now, and please take care. Naalala naman bigla ni Cassandra ang sinigang na itlog. Doktora, mag-breakfast ka muna rito sa amin. Nagpaluto ako kay Rafael ng sinigang na itlog. Nanlaki ang mga mata nito sa kanapalunok. Nako, no need na. Marami pa akong pasyente nang naghihintay sa klinik, kung kakain pa ako rito baka mamatay. Mahimatay na yung mga naghihintay sa akin doon, sa kaalanganin itong tumawa. Sige, eat well sa inyo ni baby. At mabilis na itong naglakad patungo sa pinto. Anong nangyari kay doktora? Parang takot na takot siya, tanong ni Cassandra sa kanyang tiyan. Baka may masungit siyang pasyente. Sayang baby no. Hindi niya matitikman ang kakainin natin ngayon, inusente pa niyang dagdag. Nasa harap na sila ng hapag-kainan at ang ngiti ni Cassandra ay abot hanggang sa tenga, habang si Rafael naman ay napupuno ng tensyon. Habang nagluluto kasi siya kanina ay tinikman na niya ang lasa nito. Hindi pasok sa kanyang panlasa. Yay! Mapaparami ang kain ko nito. Excited na sambit ni Cassandra habang hawak na ang kutsara at tinidor. Napatingin naman si Rafael kay Rogelio na nakatayo malapit sa kanya. Alam din nito ang lasa at halos maubo pa nga ito. Natatakot tuloy siyang baka hindi rin magustuhan ni Cassandra at mas worst ay baka masira pa ang tiyan nito. Nagsimula na itong humigop ng sabaw sa kahinati at kinain ang isang itlog. Napalunok si Rafael. Kitang-kita niya ang pagtigil ni Cassandra sa pagkain. Mukhang hindi yata nito nagustuhan. Ang sarap, love. This is the best. Nakangiting sigaw nito.
Napakunot ng noo si Rafael saka muling napasulyap ng tingin kay Rogelio na ngayon ay nanlalaki ang mga mata dahil sa gulat katulad niya. Napatikim tuloy bigla si Rafael at hinalo niya pa sa kanin. Napatigil din siya ng malasahan ito, pero hindi dahil sa sarap. Lasang sinigang nga ito, pero kapag naihalo na sa itlog naghahalo ang lagkit ng dilaw na itlog. He hates fluffy texture. Masarap di ba? Bigla ay tanong din ni Cassandra. Nilunok niya nang hindi nginunguya ang kanyang nasa bibig. Oo, masarap nga, tumatangon niya pang tugon sabay inom ng tubig. Sunod-sunod pa na samubo pa si Cassandra at tila ba ninanamning nito ang kanyang nasa bibig. Pinapanood na lamang ito ni Rafael. Kung paminsan-minsan ay lumakain siya pero kanina lamang at hindi naman napapansin ito ni Cassandra. What's up? Napatingin sila sa kada rating lang na si Theodore. Dito na sana ako makikikain, wala akong kasama sa bahay, ngingiti-ngiti pa nitong dagdag. Pinanlakihan ito ng mga mata ni Rafael. Bakit ngayon pa? Tanong ni Rafael sa mahinang boses. What? Tanong ni Theodore saka naupo. Tamang-tama lang ang dating mo, Theodore. Sobrang sarap ng ulam namin ngayon. Excited namang sambit ni Cassandra. Wow! Swerte! Ano bang ulam nyo? Tanong naman ng kaibigan niya habang nakatingin sa hapagkainan. What's that? Amoy sinigang pero nasaan ang baboy o baka manok? At sinisilip nito ang laman ng mangkok. Simpleng napasample na lang si Rafael sa kanyang noo. Bahala na siguro ang kaibigan niya. Malaki na ito at sa kamalay niya babaka pasok din sa kanyang panlasa ang lasa ng sinigang na itlog. Walang karne yan, pero may itlog. Bale sinigang na itlog, at si Rafael pa ang nagluto kaya masarap talaga, nakangiting tugon naman dito ni Cassandra. Mabilis na nagbago ang ekspresyon ni Theodore dahil sa narinig. Nalukot ang kanyang noo habang nakanguso. Hindi niya moari kung may ganoon bang klase ng ulam. Sinigang na itlog, sabay tingin niya kay Rafael. Naghihirap ka na ba at ito lang ang nailuto mo? Tanong nito sa kanya pero nag-iwas lamang siya ng tingin. Just taste it first. Maybe you found that taste delicious like Cassandra, nakangiting sambit ni Rafael habang may nakatagong evil smile sa kanyang labi. Nahal ata kaagad iyon ni Theodore. Kilala niya si Rafael. Alam niya kapag ang mga ganitong ngiti ay hindi may pinta ibig sabihin ay may kahulugan ito. Sinipa niya ng mahina ang paa ni Rafael na kaagad itong uminda. Oh, what happened, love? Biglang naitanong tuloy ni Cassandra sa kanya. Wala medyo nagulat lang ako. Nasagi ko kasi yung upuan sa ilalim, palusot niya. Habang sa kanya nakatingin si Cassandra ay panay na ang pagmumura sa hangin ni Theodore. At tila sinisenyasan siya nito kung ano ba ang lasa. Kain ka na, Theodore, nilagyan pa siya ni Cassandra ng kanin sa pinggan. Oo nga naman, bro. Kumain ka na, at huwag mong bibiguin ang asawa ko, makahulugan niyang paalala rito at mahigpit na hinawakan ang tinidor. How much? Nakangisi namang tanong ni Theodore. Half. Umiling si Theodore. That's small. I thought losing millions is worth basta para sa pag-ibig. Sabay ngisi nito. Alright, million, para bang boring na tugon ni Rafael. Teka, ano ba ang pinag-uusapan nyo? Naguguluhan ako kanina pa, singit naman ni Cassandra, napabuga ng hangin si Rafael. It's nothing love, about work lang. Siya Theodore, kumain ka na. Ako matatapos na rin akong kumain. Ikaw love tapos na, sabay tingin ni Cassandra sa pinggan ni Rafael. Tapos na rin ako, mabilis talaga akong mabusog lalo na kapag may sabaw. Palusot niya sabay tingin kay Theodore nang mag-umpisa na itong samubo. Para itong naging itsurang naging multo dahil sa putla. Nanigas ito na tila ba isang bato at tumingin kay Cassandra sa kangumiti na para bang natatae. Gustong humagalapak ng tawa ni Rafael, pero pinipigilan niya ang kanyang sarili. This is worth it, nasambit nito sabay tingin sa kanya. I told you, tugon naman ni Rafael habang mahinang tumatawa. Oh di ba masarap, nakakagana lalo tuloy kumain. Kumento pa ni Cassandra. Sobrang sarap. Dagdag pa ni Theodore sabay okay, sign pa ito bago lumunok nang wala man lang pagmuyang naganap. Katulad ng ginawa ni Rafael kanina. Matapos kumain ay nagkabayaran na silang dalawa. Ano ba kasing nangyari at sinigang na itlog ang ulam nyo? Parang naduduwal pa rin si Theodore hanggang ngayon. Pagkaalis ni Cassandra ay talagang dumiretso siya sa comfort room at doon isinuka lahat ng kinain.
Hindi ko rin alam, Kanina ngang umaga pagkagising niya ay sumusuka siya, tapos tinanong ko kung anong gusto niyang kainin, iyon ang sinabi niya. Noong una nagtaka rin ako, pero niluto ko pa rin kasi umiiyak siya, nakapamulsang tugon naman ni Rafael. Kasalukuyan silang malapit sa pool area. Mas pinili niya munang huwag silang pumasok ni Cassandra dahil sa tingin niya ay hindi maganda ang pakiramdam nito. Matapos ng kumain ay umakyat na ito sa kanilang kwarto at natulog ulit. Mukhang pinaparusahan ka na dahil sa mga pagkakamali mo. Huwag naman sanang mabaliw si Cassandra, natatawang biro ni Theodore. Saka ano bang amoy yun? Saka sumangot singhot ito sa ere. Inamoy ni Rafael ang kanyang sarili saka siya napabuntong hininga. Alam niya kung ano ang naaamoy ng kaibigan, pero kung sasabihin naman niya ay baka pagtawanan lamang siya nito. Dakilang mapang-asar pa naman ito. Wala naman akong naaamoy. Mayroon nga. Kanina ko pa naamoy yun, Hindi naman mabaho, hindi rin mabango, pero mag-ara, Bago lang sa pang-amoy ko. Wala nga sabi, sige na umuwi ka na sa bahay mo. Tumayo siya at hinila niya rin si Theodore patayo kaya nadikit ito sa kanya. Nagulat siya nang biglang amuyin ni Theodore ang kanyang damit kaya naitulak niya ito ng bahagya. What the, are you gay? Asak niya rito, gago, hindi ako bakla, ikaw pala yung naaamoy ko. Sabay umupo ulit ito. What the heck is that kind of perfume? Bagong labas ba yan? Kasi kung bagong labas yan, never kong bibilihin yan. Naupo naman ulit si Rafael. It's not perfume. It's feminine, wash, nahihiya niyang tugon. Sandali namang natahimik si Theodore at napatitig kay Rafael. Yung para sa ano ng babae? Nauutol nitong tanong. Tumungo si Rafael at sabay silang napatitig sa gitna ng pool na para bang kapwa sila nahihiya at tila naapakan ang kanilang pagkalalaki. Kailan pa? Nauutol na tanong muli ni Theodore. Since last week. Bakit hindi mo kaagad sinabi sa akin? Tumingin si Theodore kay Rafael. Matatanggap naman kita, dahil kaibigan kita. Ang hindi ko lang matanggap ay naglihim ka. Napakunot ng noo si Rafael at napatingin na rin kay Theodore. Teka nga, anong ibig mong sabihin? Ito naman ang nag-iwas ng tingin. Bro, I mean, Rafael, huwag mo nang subukang itago pa. Ito na nga, inamin mo na. Inamin na ako ay, nabakla ka, tanggap naman ko kita, alam mo yan. Ano, teka nga, are you kidding me? Hindi ako bakla, sabay hampas niya sa balikat nito. Sino naman ang nagsabi sa'yo? Kakaamin mo lang, ang sabi mo that's feminine wash. Napakagulo mo, ano bakla ka ba o hindi? Hindi, damn you, way, parang hindi pa naniniwala si Theodore at inaasar pa siya. Bakit gumagamit ka ng feminine wash? Hindi talaga, kaya lang talaga ako gumagamit noon dahil kay Cassandra. Ginagamit ko yun pang ligo, pang shampoo at pang sabon. She loves that smell, she hates my smell, my perfume. Naalala mo nung ipinatapon ko mga gamit ko? Iyon ang unang araw. Nagalit siya, umiyak dahil ang baho ko raw, saka napahilot sa sariling sentido si Rafael. Bro, congratulations! Sa halip na sambit ni Theodore saka parang maiyak habang nakatayo at pumapalakpak. Congratulations! For what? Naguguluhang tanong niya. You are certified, takosa. Takot sa asawa, saka humagalapak ito ng tawa. Ganon. Tumayo rin si Rafael at walang hirap na kinaladkad si Theodore patungo sa gilid ng pool. Teka sandali, saan mo ako dadalhin? At tinulak niya ito roon. Kapag nagkaroon ka na ng asawa maiintindihan mo rin ako. Natatawang sambit ni Rafael. Loko ka, ang lamig. At saka kapag nagkaroon ako ng asawa siya ang pasusunurin ko. Well, let's see. Katrina, narinig mo naman ang sinabi ni Theodore, diba? Biglang sambit niya nang makita si Katrina na naroon at kada rating lamang habang may hawak ang tray na may lamang juice. Napayuko naman si Katrina sa tumango dahil para sa kanya ay amo niya pa rin si Rafael at labas siya sa barwan ng dalawang magkaibigan. Pero lihim siyang naiinis dahil sa kanyang narinig. Ang akala pa naman niya ay nagkakaintindihan na sila at handa siyang sundin ni Theodore, pero mukhang mali ang akala niya. She heard everything, Theodore. No. Biro lang naman yun. Siraulo ka talaga, Rafael. Saka lumangoy si Theodore patungo sa gilid ng pool. Ngumisi si Rafael. Good luck.
Sabay naglakad na siya papasok ng mansion. Kapag dumating na ang panahon na magkaasawa si Theodore ay titiyakin niyang aasarin niya ito tulad ng ginagawa nito sa kanya. Ang akala yata ng kaibigan niyang ito ay ganun lang kadali ang magmahal at mag-asawa. Hindi nito alam na wala siyang magagawa kundi sundin ang magiging kasama sa buhay ang magiging asawa. Kapag tinamaan ka talaga ng pag-ibig, your life will change.